Number 10. Kappa sa lawa. Sa mga alamat ng Japan, ang kappa ay isang nilalang na madalas iniuugnay sa mga ilog, lawa at latian. Inilalarawan ito bilang may anyong kahawig ng tao, ngunit may balat na parang reptilya, matutulis na kuko, at kakaibang presensya na agad nakakapagbigay ng takot sa sinumang makakita rito. Sa bersyong ito ng kwento, isang lalaking naglalakad malapit sa tubig ang nakapansin ng kakaibang amoy at kakaibang galaw sa gilid ng lawa, hanggang sa tuluyan niyang masilayan ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Mas lalong naging misteryoso ang pangyayari dahil ang nakita niya ay hindi simpleng hayop lamang, kundi isang anyong tila galing mismo sa sinaunang kwento ng mga yokai. May matigas itong likod na parang shell, berdeng kaliskis, at pagkilos na parang maingat ngunit handang umatake anumang oras. Sa halip na lapitan ito, pinili ng lalaki na umatras ng dahan-dahan dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari kapag nagtagal pa siya roon. Hanggang ngayon, marami pa ring naniniwala na may mga nilalang na hindi dapat ginugulo, lalo na sa mga lugar na matagal nang binabalot ng alamat. Number 9. Higanting pusit. Sa dalampasigan ng Caspian Sea, nagulat lang mga tao nang may kakaibang dambuhalang nilalang na maanod sa pampang. Isa itong napakalaking pusit na may mamumulang kayumangging balat at mahahabang galamay na may malalaking sucker. Ang mas nakakagulat dito, ang mga ganitong nilalang ay karaniwang matatagpuan sa malalalim na bahagi ng karagatan, hindi sa isang lugar na tulad ng Caspian Sea. Kaya para sa mga nakasaksi, halos imposibleng may paliwanag kung paano ito napunta roon. Dahil sa pambihinang pangyayaring iyon, mabilis na kumalat ang usapan at lalo pang lumalim ang misteryo. Maraming nakatitig lamang sa laki ng nilalang, habang ang iba na may iniisip kung may mas malalaking nilalang pang nakatago sa mga bahaging hindi pa lubusang naaabot ng tao. Nang dumating ang mga otoridad upang kunin ito para sa pagsusuri, lalo lamang nadagdagan ang mga tanong kaysa sagot. Totoo bang naligaw lamang ito? O isa itong palatandaan na mas marami pang hindi alam ang tao tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng tubig? Number 8. Gripin sa gubat. Sa kailaliman ng isang masukal na kagubatan, isang park ranger ang abala lamang sana sa karaniwang wildlife survey nang may mapangsin siyang kakaibang nilalang sa malayo. Sa una, inakala niyang isa lamang itong malaking ibon o kakaibang hayop na bihirang makita sa lugar. Ngunit habang mas tumitibay ang kanyang tingin, napansin niyang ang anyo nito ay tila pinaghalong agila at leon, eksaktong kahawig ng gripin na madalas lamang mabasa sa mga alamat at sinaunang kwento. Ang laki nito, ang tikas ng tindig, at ang kakaibang presensya nito ang agad nagdulot ng matinding kaba sa nakasaksi. Sa halip na lumapit ng husto, maingat niya itong kinunan mula sa ligtas na distansya. Ngunit ilang saglit lang ay tila nawala rin agad ang nilalang na parang bula. Dahil dito, maraming tanong ang naiwan sa isip ng mga nakapanood ng footage. Posible bang may mga nilalang na matagal nang inakalang katang-isip lamang, ngunit nagtatago pala sa mga lugar na hindi pa gaanong naaabot ng tao, o isa lamang ba itong pambihirang pagkakamali ng paningin? Ano man ang totoo, ang tagpong iyon sa gitna ng gubat ay sapat para guluhin ang imahinasyon ng marami. Number 7. Duwende sa Manukan. Isang magsasaka ang napilitang mag-imbestiga matapos niyang mapansing may mga nawawalang manok sa kanyang manukan. Sa una, inisip niyang baka may butas lamang ang kulungan o may mabingis na hayop na palihim na pumapasok sa gabi. Ngunit nang tuluyan siyang lumabas upang tingnan ang paligid, hindi ordinaryong hayop ang tumambad sa kanya. Sa harap niya ay isang maliit na nilalang na may suot na lumang damit. Matutulis ang tenga at may mukhang kahawig ng mga duwendeng madalas nakikwento sa mga probinsya. Hindi ito agad umatake o tumakbo. Bagkus ay tila inoobserbahan lamang ang mga manok na para bang pinag-aaralan ng mga ito. Ang mas nakakakilabot pa, nang mapansin ng nilalang ang presensya ng magsasaka, bigla itong nagpanik at mabilis na tumakbo papunta sa taniman ng mais. Doon lalo nagtaka ang may-ari ng manukan dahil imbes na manakit, tila ang nilalang pa mismo ang natakot sa mga alagang ibon. Matapos ang insidenteng iyon, agad niyang sinigurado ang kulungan at naglagay ng dagdag na proteksyon sa paligid.
Ngunit kahit nakapaghanda na siya, hindi nawala sa isip niya ang katanungang iyon. Ano nga ba talaga ang pumasok sa kanyang bakuran ng gabing iyon? Number 6. Pegasus sa ilang. Habang nagsasagawa ng karaniwang obserbasyon ang isang wildlife expert sa malawak na kapatagan, hindi niya inaasahang may masisilayan siyang bagay na halos imposible paniwalaan. Sa gitna ng ilang ay may isang puting kabayong may napakalalaking pakpak, matayog ang tindig at tila hindi nababagay sa ordinaryong mundo. Sa unang tingin pa lamang, malinaw nang hindi ito karaniwang hayop. Ang bawat galaw nito ay may kakaibang ganda at bigat na para bang isa itong nilalang na matagal nang nabubuhay lamang sa mga alamat at lumang kwento. Lalo pang tumindi ang hiwaga nang igalaw nito ang malalapad na pakpak at unti-unting umangat sa lupa bago lumipad ng mababa sa ibabaw ng damuhan. Ang nasaksihang iyon ay sapat para mabigla hindi lamang ang nakakita kundi pati ang mga makakapanood ng kuha. Dahil sa pambihirang eksenang iyon, marami ang nagsimulang magtanong kung may mga nilalang nga bang matagal nang inakalang katang-isip lamang ngunit tunay palang umiiral sa mga lugar na hindi madalas nararating ng tao. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba talaga ang lumipad sa kapatagang iyon. Number 5. Mothman sa gabi. Sa isang madilim na lugar na malapit sa kakahuyan, muling nabuhay ang takot sa isang nilalang na matagal ng laman ng mga alamat, ang Mothman. Ayon sa mga ulat, isang matangkad na anyo na may malalapad na pakpak at nakakakilabot na presensya ang namataan sa gabi, dahilan upang mataranta ang mga taong nakasaksi rito. Hindi ito simpleng anino lamang sa dilim dahil malinaw na may hugis itong hindi pangkaraniwan at may kilos na nagdudulot ng matinding pangamba. Para sa marami, ang ganitong klaseng tawanin ay hindi basta-bastang malilimutan. Mas lalo pang naging katakot-takot ang istorya dahil ang Mothman ay matagal nang inuugnay sa masasamang pangyayari at mga hindi maipaliwanag na insidente. Sa bawat bagong ulat ng pagkakita rito, muling bumabalik ang tanong kung isa ba itong hindi pa natutuklasang nilalang, pabala ng paparating na kapahamakan o bunga lamang ng sobrang takot ng tao sa dilim. Ngunit para sa mga tunay na nakakita, iisa lang ang sigurado. Anumang nilalang ang naroon ng gabing iyon, hindi iyon bagay na gugustuhin nilang makasalubong muli. Number 4. Higanting alupihan. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan sa Brazil, isang grupo ng mga lokal ang nakakita ng nilalang na agad nagdulot ng takot at pagtataka sa sino mang makasaksi. Gumagapang ito sa lupa na parang isang alupihan. Ngunit ang kaibahan, napakalaki nito kumpara sa karaniwang nilalang na kilala ng tao. Ang haba ng katawan nito at ang dami ng paa na sabay-sabay na gumagalaw ay sapat para magmukha itong parang halimaw na mula sa sinaunang panahon. Dahil sa kakaibang laki at anyo nito, mabilis na kumalat ang video at naging usap-usapan ng maraming tao online. Habang pinapanood ng marami ang footage, nagsimulang lumabas ang samut-saring teorya tungkol sa pinagmulan nito. May ilang naniniwalang posibleng kahawig ito ng mga sinaunang higanting arthropod na matagal nang itinuturing na wala na sa mundo. Habang ang iba naman ay iniisip na baka resulta ito ng lihim na eksperimento o matinding pagbabago sa kalikasan. Ngunit kahit ano pa ang paliwanag, iisa ang malinaw. Ang nilalang na iyon ay hindi pangkaraniwan. At para sa maraming nakapanood, isa itong paalala na baka may mga nilalang pang nagtatago sa mga ligaw na lugar na hindi pa talaga lubos na nauunawaan ng tao. Number 3. Sirena sa dagat. Isang ordinaryong araw sana iyon para sa isang mangingisda sa Caspian Sea. Ngulit biglang nagbago ang lahat ng may kakaibang nilalang na nasabit sa kanyang lambat. Habang hinihila niya ito pa itaas, isang anyong mistulang kalahating tao at kalahating isda ang lumitaw mula sa tubig. Sa ilang saglit, parang malinaw sa kanyang harapan ang isang sirena, isang nilalang na madalas lamang marinig sa mga alamat at kwento ng dagat. Ang kilos nito ay desperado, na para bang pilit nitong iniiwas ang sarili sa pagkakahuli. Ngulit bago pa man ito lubusang makuha o masuri,
Mabilis ding nakawala ang nilalang at naglaho pabalik sa kailaliman ng dagat. Naiwan ng mangingisda na tuliro at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Dahil sa bilis ng pangyayari, mas lalong naging mahirap ipaliwanag kung ano nga ba talaga ang nakita niya. Para sa ilan, isa itong malinaw na patunay na may mga misteryong nilalang pa ring namumuhay sa ilalim ng dagat. Para naman sa iba, maaaring isa lamang itong kakaibang hayop na napagkamalang sirena. Ngulit anuman ang totoo, ang sandaling iyon ay sapat para buhayin muli ang isa sa pinakamatandang hiwaga ng karagatan. Number 2. Aninong May Sungay. Dalawang explorer ang pumasok sa isang madilim na kuweba, dala ang pag-asang may matatagpuan silang mahalagang artifact sa kailaliman nito. Sa simula, tila ordinaryong paglalakbay lamang iyon sa loob ng malamig at tahimik na batuhan. Ngunit habang papalalim sila, may isang napakalaking anino ang lumitaw sa dingding ng kuweba, dulot ng liwanag mula sa bukana. Noong una, inakala nilang simpleng epekto lamang iyon ng ilaw at mga pader. Pero habang tumatagal, naging malinaw na ang anino ay may kakaibang hugis, matangkad, nakatayo, at may mga sungay na tila hindi sa tao o karaniwang hayop. Doon nagsimulang manaig ang matinding takot. Ang anyo ng anino ay parang may nagmamasid sa kanila mula sa dilim, tahimik ngunit mabigat ang presensya. Hindi nila maipaliwanag kung ano ang pinagmulan nito at mas lalong nakadagdag sa hiwaga ang sinasabing hindi na muling nakita ang mga explorer matapos ang insidenteng iyon. Simula noon, binalot na ng takot ang kuweba at iniiwasan na ito ng mga lokal. Para sa marami, ang aninong iyon ay patunay na may mga lugar sa mundo na may itinatagong hiwagang hindi dapat basta binubuksan ng tao. Number 1. Higanteng Pugita. Noong 2023, isang helicopter ng hukbong dagat ang lumilipad sa ibabaw ng karagatan malapit sa Oregon nang may mapansin ang piloto na kakaibang hugis sa tubig. Sa ibaba nila ay isang napakalaking nilalang na may mahahabang galamay at dambuhalang ulo na agad nagpaisip sa mga nakakita na isa itong higanteng pugita. Hindi ito mukhang ordinaryong octopus na karaniwang kilala ng tao dahil bukod sa sukat nito, kapansin-pansin din ang kakaibang anyo ng balat at mga mata nito. Habang lumulutang ito sa tubig, tila lalo nitong pinapatunayan na may mga nilalang sa dagat na hindi pa lubusang natutuklasan. Nang kumalat ang video, mabilis ding dumami ang mga haka-haka at tanong mula sa publiko. May ilan ang naniwalang baka isa itong hindi pa naitatalang species mula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, habang ang iba naman ay naghina ng posibleng may mga bagay na alam ang mga awtoridad ngunit hindi inilalantad. Ano man ang katotohanan, ang laki at anyo ng nilalang ay sapat para guluhin ng isip ng maraming nakapanood. Sa dami ng bahagi ng karagatan na nananatiling hindi pa nararating ng tao, hindi malayong isipin na baka ang higanteng pugitang ilon ay isa lamang sa napakaraming misteryong naghihintay pang lumitaw mula sa kailaliman.